Welcome na naman po sa panibagong video ngayon mga ka-hunter. Sa video ko po pa lang to, ituturo ko sa inyo kung paano po ang paggawa nitong tangke ng marble gun o yung PVC toy gun. So, bago po yan, pa-like and share naman po ng video to at pa-subscribe na rin po ng channel ko kung hindi ka pa po nakapag-subscribe at papindot na rin po ng notification bell kung hindi sa mga panibagong video. So, bago po yan, pa-intro po muna tayo. So yan po, sa paggawa po pala ng tangke ng toy gun, ito po pala yung mga gagamitin natin. So gagamit po pala tayo ng barena, tsaka grinder, tsaka ito po, ang pinaka-importante yung ating gagawing tangke. Yung size niya po pala, yung haba niya ay nasa 60 cm o 2 feet. Yung laki niya naman po pala ay nasa 50 mm. Kung sa inches naman po ay nasa 2 inches to. Tapos gagamit po tayo nitong 40 mm na female adapter. Yan, 40 mm po siya ito. Tapos masking tape, shoes glue. Tapos ito pong iplinat ko na pong PVC glue po to. Yung katulad din po nito. Pinati ko lang po siya dito. Pagkatapos ay hininit ko sa apoy tsaka plinat ko po. So yan, simulan na po natin. So yan, ito po pala una natin gagawin mga ka-hunter. So ito po yung kadugtong po pala nitong pinutol kong maiksi lang. So ilalapat po natin siya dito para pagkuha na natin ang sukat. So yan po. Tapos guguhitan po natin ng lapis. So yan po. Bali nasa 4 na piraso po itong ginuhitan ko ng pabilog. Yan po siya sa 2 at 4. So ito po yung gagawin nating pang divider po sa ating chamber. Ayan na nga po yung iba. Ito na po yung 3. Ito yung isa na bilog ko na po. So, kailangan ko lang hasain na pabilog gaya nito. So, ayan yung itsura niya. Pag hindi pa nahasa. So ayan po, nabilog ko na po pala yung 4 na pirasong yung gagamitin kong divider. Ayan po siya. Kailangan po pag bibilugin nyo to, yung sakto lang po yung niya dito sa tangke niya. Hindi po siya maluwag, hindi rin masikip. Yung tama lang po. So ito po pala yung sample ko. Yung kadugtong lang po nito para maguhitan ko po siya ng klaro dito. So grinder lang po palang ginamit ko pang bilog nito. Gawa ng hindi pa nadating yung order ko sa online na pang bilog nitong PVC. So, susunod naman po natin gagawin ay bubutasan po natin to dito sa gitna. So, ito po yung ganito po kalaki yung butas natin. Yan. Igigitna lang po siya natin dito. Yung sukat po pala nito ay 20 mm o 1/2 inches po. So, yan. Bubutasan po natin dito. So, ang bubutasan po pala natin ng ganito kalaki po ay 3 piraso lang po. Ito po yung pinakang magiging divider po natin. Diskarte po pala sa pagbutas nito dito sa gitna. Yan. Butasan nyo po muna dito ng isa. Yan o. Tapos po, itornilyo nyo po sa kahoy para hindi gumalaw. Kaya po nito. Itornilyo nyo po. Tapos saka nyo po gagamitan ng barena.
So yan, bali ganito po yung magiging itsura niya pag nabutasan na. So yung gitna po, lilinisin ko na lang po yan ng yung panglinis ko po dito. Ito po yung ginagamit ko. Hindi ko lang po alam kung anong pangalan nito. So yan, lilinisin ko po yun mamaya. Tsaka, kailangan din po palang butasan natin dito sa gilid, maliban niya sa gitna. Para, ito po kasi yung sikreto para lumakas yung ating tangke o yung chamber natin. Yan po yung sikreto natin dyan. So yan na nga po yung ating tatlong pang divider, panglagay natin sa divider. So lilinisan ko na lang po yan mamaya. So sunod po, ito naman po yung aking gagawin. So kailangan natin ng female adapter with yung may thread po. Yan o, may thread po yan. Yung size niya po ay 1/2 inches. Kung sa ano po tayo sa mm ay nasa 20 mm po ata. 20 mm. Tama, 20 mm po to. Tapos, kailangan i-gitna din po natin siya ganyan. Tapos, bubutasan din po natin sa gitna na magkasya to hanggang dito. Kailangan nakapasok po siya dito. Yung ating gagamitin divider. Ito lang po yung napaiba sa kanila kasi ito po yung lalagyan ko ng female adapter. Saka ito po yung pan-divider kong tatlo. Yung pan-division. So, kailangan ko lang pong linisin. Nagamit po ako ng barena at saka ito. Yung sinasabi ko nga kanina. Hindi ko nga lang po alam kung anong pangalan ito. Ito na po, nalinisan ko na po yung ating gagawing divider. Yan po yung itsura niya, yung ano niya, finish niya. Tapos yung isa po, ito yung itsura niya pag na finish na din, pag nabutasan na yung gitna. Tapos nilagay ko na lang po yung yung female adapter dito sa loob. Yan po yung itsura niya. Siya po pala yung magsisilbing dito sa sa pinakaunahan po. Yung stopper po dito, yung harang. Yan, ganyan po yung magiging itsura niya. Yan, hindi pa pantay. Mamaya papantayin ko po yan. Naman po nating steps ay ilalagay ko na po itong divider dito. So, ganito na nga po yung paglagay natin ng divider. So, ilalagyan po natin ang tatlong divider. Yung sukat niyang 40 cm or 16 inches. So, hahatiin po natin to sa tatlo. So, magiging 4 divided by 40, di nasa 10. Di, yung divider po natin ay nasa 10 cm or 4 inches. So, yan. Hahatiin po natin sa tatlo. Bali, 4 pala to. 4. Yan. So, yan. Yung pagitan lang po nila ay nasa 4 inches. Yan po. 1, 2, 3. Yan po yung magiging divider po natin. So, yan. Yan po yung diskarte para maging malakas yung ating toy gun. Yan. Next step na naman po natin ay ilalagay na natin yung divider. So, syempre gagamit po tayo ng shoes glue. Diskarte naman po pala sa paglagay nitong divider para matansya nyo po yung distansya nito sa loob. So gagamit lang po kayo ng tube o kung ano pong pwedeng pangsungkit nyo. Sukatin nyo lang po ng ganito, kahit kamay lang po. Tapos yan po yung guhit ko kanina, yung 4 inches. Tapos nalagyan po ninyo ng guhito dito. Yan po yung magsisilbing guide para hindi lumagpas doon sa sukat. So, yan, nilalagay ko po muna itong isa.
So yan, pag nasa tamang sukat na yung ating division, pwede natin siyang lagyan ng fuse glue para hindi gumalaw. So yan mga ka-hunter, bali tapos ko na pong ilagay yung ating divider sa loob. So ayan na yung magiging itsura niya sa loob pag na ilagay na yung divider. Yan o. Lagyan ko ng, gamitin natin yung flashlight para makita nyo. Yan o. Yan po yung sekreto kung bakit malakas yung aking gamit na toy gun. Yan po yung nagpapalakas dyan. Yan po yung sikreto dyan. So yan, naman po natin gagawin ay lalagyan ko po ng takip dito sa may likod o dito sa may kabila. So ito po, dito po ito ilalagay. Yan, dito po yung nilalagay. So lalagyan ko muna to ng fuse glue para matibay tsaka hindi kakalas. So yung dito naman po pala sa kabila o yung dito sa may paglalagyan natin ng pinakang pangsipa dito sa may natin balika, ang kulata kung tawagin dito sa amin. So gagamit po ako nitong female adapter. Yung size niya po ay nasa 40 mm yung sukat niya. Tapos may trade po pala ito para pwede nating kalasin yung ating pangsipa kung halimbawa mga hunting tayo sa malayo. So dito po siya ilalagay sa likod yan. Dito. So ito po nandito sa labas, papuntang labas. Para po malagay natin tong female adapter. Dito po ilalagay yung pangsipa o yung kulata natin. So dahil masikip nga po ito, kailangan tanggalin po natin yung ito pong mga kantong to para magkasya. So nalagyan ko na po pala ito ng masking tape para maging fix. Yan, ganyan po yung magiging itsura niya. Yan, fix. So kailangan lang pong hasain. So yan, natanggal ko na tong yung mga kanto dito. Yan, tingnan natin kung kakasya. Yan o, yan po. Ganyan po yung magiging itsura niya pag i-fix na natin siya. So nandito po yung thread niya. So tanggalin muna natin to. Dahil sa ito lang naman po yung kukunin ko dito. So, pwede na natin tong tabasin. Yan. Ito lang po yung kukunin natin. Yung pinakang trade niya. Yan. Ito lang po. Tatanggalin na po natin to. So yan na po yung itsura niya pag natanggal na yung yung dito sa kabilang PVC. Ito po yung tinanggal ko. Yan. So yan yung itsura niya.
susunod naman po natin gagawin ay susukatan po natin yung pagbubutasan po natin dito ng paglalagyan ng T. Itong PVC T. Ito po siya. Kaso nga lang nalagay ko na itong ano, yung pang bolt action po to. 8mm. So susukat lang po natin hanggang dito sa may anong to. Sa may masking tape. Yan, itatapat lang po natin to sa masking tape ito po. Yan, dapat ganyan lang po yung sukat niya. Tapos guguhitan natin. So ayan po. Ito po yung guhit niya. So simula po dito po tayo magbubutas ng lalagyan natin ng T para hindi po tamaan yung ating ilalagay na thread o yung female adapter. Yan. Ito po siya. Ilalagay po yan dyan sa loob. So sukatan ko na po itong T para mabutasan ko na po. Kailangan po muna natin kunin yung pantay nito hanggang dito para diretso. So pag nakuha nyo na po yung diretsong guhit nito hanggang dito, kukunin nyo naman po yung gitna nitong T para dun po kayo sisimulang magbilog. Simula po dito sa may guhit. Dito po kayo magsisimulang magbilog, magguhit ng pabilog. So yan, bubutasan na po natin to. Pag nabutasan na po itong ng drill, kailangan po linisin naman nito para makuha po natin yung kurting bilog. Yan po. Pangit pag hindi nilinis nito. So ayan nga po, nabutasan ko na yung ating lalagyan nitong T. So ayan. Ayan, ganyan yung magiging itsura niya pag nilagay na natin to. So kulang pa po pala to ng end cap dito. Pwede naman gawin nating bolt action dito yung ilalagay nating bolt action. Pero ako kasi nilagyan ko na to ng end cap dito, ako naglalagay ng bolt action. So ayan, kailangan na nating ilagay po pala itong yung ating female adapter. So ipipix na po natin siya dito. Lalagyan ko lang po ng shoes glue. Ayan na nga po yung itsura niya pag nailagay na natin. So ayan. So, dagdagan ko pa po ng shoes glue para mas matibay. Pag nilagay na po natin tong ating female adapter, mas maganda po dito. Lagyan pa po natin dito ng epoxy tsaka sa loob para mas sigurado nating matibay dito po sa loob. Bago natin ilagay itong T o kung pwede o kung elbow yung gagamitin nyo. Yan. Mas magandang lagyan nyo po muna dito ng epoxy. So, sunod naman po natin gagawin. Ito pong takip nya. So, ilalagay po natin dito. Paglagay nyo po pala nito dito sa unahan, kailangan po ay nakapantay lang po siya ng ganun.
Yan, ganyan po. Para pag naglagay tayo nung butane valve o yung tangke nung derniture ay fix lang po siya dito sa unahan o pantay lang po. Gaya po nito. Kailangan pong nakadikit siya ng ganon. Hindi po nakaangat ng ganyan. Pangit po kasing tingnan. Mas magandang nakalubog po ito ng konti. Nga po, ganito po yung itsura niya pag nilagay na to. Yan o, nakapantay lang po siya. Hindi nakausli dito sa unahan. So, pwede na po natin naman lagyan ng ng shoes glue. Pagkatapos nating lagyan ng shoes glue, mas magandang punuin natin to ng epoxy para mas tumibay. Ako po kasi, ginagawa ko, pag nilagyan ko ng epoxy dito tsaka shoes glue, nilalagyan ko pa ng Revit para sigurado at tsaka safe. Pati po ito, nilalagyan ko ng Revit dyan, blind Revit. So yan, meron na po tayong madali lang pong gawin. Meron na tayong tangke ng tuigan o yung ating chamber. Yan o, yung chamber kong bagong gawa ngayon. So madali lang po siyang gawin. Basta sundin nyo lang po yung tutorial ko pong ito. So susunod ko naman po nitong gagawin ay ito naman pong bolt action. So may nauna na po akong ginawa dito. Ito po, 8mm steel ball po ito. Ayan, yan po yung itsura niya pag na-set up na. Kaso lang kulang pa ng materialis para dito. So yun mga ka-hunter, sana po may natutunan naman po kayo sa video ko pong ito. Pa-like and share naman po ng video ito at subscribe na rin po ng channel ko kung hindi ka pa nakapag-subscribe. So hanggang sa muli mga ka-hunter, sana may natutunan naman po kayo sa aking video. Hanggang sa muli po, salamat sa panonood.